Hi guys, magandang umaga. Welcome back to the channel. So dito na naman ako sa may Canilar. It's early in the morning, 7. So parang medyo maulan-ulan yung panahon ngayon. Dito ako sa may barangay hall. Siyempre pag maulan, masarap mag-coffee. So magko-coffee tayo. So yung ruta pala natin ngayon sa vlog na ito is pupunta tayo sa Port Pilar, tapos kukuha muna tayo ng tickets para sa papuntang Bungaw kasi last day ko na dito sa Zamboanga ngayon. Kukuha tayo ng ticket, so papakita ko sa inyo kung paano magkuha ng ticket at kung saan kukuha ng ticket papuntang Bungaw at saka Sulu. Sa may Alison tayo pupunta, tapos after nyan punta tayo ng KCC. Mamimili tayo para sa gagamitin ko na damit para sa year-end party namin na gaganapin sa Bungaw. Nung last, dito ako nag-attend sa Zamboanga. Ngayon, need natin ng bagong damit. Bibili tayo ng damit sa KCC. Yung KCC pala, malapit lang dito sa kanila. Always kung maisali sa vlog ko dito. So, bibili tayo ng damit. After tayo magbili ng damit, travel tayo balik sa papunta ng downtown. Sa may tayo, papunta tayo ng Port Pilar. Papakita ko sa inyo yung yung meron dyan sa Port Pilar. Actually, first time ko itong magpunta sa yung may simbahan nila. I don't know kung pwede lang bang pumasok kahit hindi ka anyway, try natin doon ano bang requirements pagpapasok. So papakita ko sa inyo yung tinatawag nila na Port Pilar, yung banal na lugar para sa mga Christian, nirerespeto ng mga Christian. Tapos punta natin yung mga National Museum ng National Museum ng Port Pilar, yung mga iba't ibang tribo ng Zamboanga na may display, may sa Sulu, Tabawan, iba-iba. Tingnan natin kung ano yung mga laman sa museum nila. Tapos after nyan, balik tayo sa pauwi na tayo, papunta na tayong pier kasi natin gabutan tayo ng hapon. Punta na tayo ng pier pa Jambatan, din travel na tayo ng papuntang Bungaw. Sa barko na tayo kasi early to pag sa Bungaw ka pupunta, yung oras ng travel ng barko is 5 or 6. Early siya compare sa papunta ka ng Hulu, 9 paalis yung barko. Pag malate ka dito sa pagpunta mo sa barko, abutan ka na ng 7 or 8 na umalis na yung barko. 5, 6 alis yung barko early mag-alis yung barko papuntang Bungaw. At saka alam mo naman dito sa sa Zamboanga, pag oras ng alas 4, pagpatak yan ng alas 4, 4:30 to 5, grabe yung traffic. Halos kahit malapit lang yung puntahan mo, abutan ka ng isang oras. Grabe yung traffic sa nakikita nyo sa Zamboanga. Pag makapunta kayo dito, pag Saturday, Sunday, hindi ma-traffic. Pero pag weekdays yan, Monday to Friday, pasukan, tapos trabaho, estudyante, believe me guys, grabe, sobrang traffic. Mas stress ka pag morning 7:30 to 8, traffic yan. Tapos uwian 12 to 1, tapos 4:30 to 6, grabe yung traffic. So yun guys, dito na ako sa may ticketing sa Alison. Kukuha tayo ng ticket. Dito rin pag kukuha ka ng ticket papuntang Basilan, papuntang Hulu, dito ka rin kukuha sa may Alison. At kulay meron namang iba sa Montenegro, pero dito kasi convenient, walang mga picture dito. Maganda dito sa Alison magkuha kasi nga walang picture, less hassle kasi yung mga picture meron time na may scam ka. At saka siyempre hindi ka makakareklamo, hindi ka makakomplain kung na-scam ka kasi nga picture na yan, tapos nagpa-picture ka. Kaya yun din disadvantage, hindi ka pwedeng magsumbong sa police kasi nga alam mo ng picture, nagpa-picture ka. So yun ang disadvantage. So ayan guys, nakakuha na tayo ng ticket. Punta na tayo ng Port Pilar. Dito ako sa may, yung ticketing malapit lang dito sa port din, sa may boulevard, yung Long Boulevard nila. Maganda dito yung Long Boulevard pag hapon. Maraming dyan, nagtitinda every 5 to 7, marami. So yun guys, sasakay tayo ng jeep. Yung jeep dito, yung pamasahe is 12 pesos, 10 pesos. Pero ito papunta, malapit lang to sa town, 10 pesos lang pwede may bayad. Kaya medyo nakakatipid-tipid ka kung marunong ka na dito sa Zamboanga. Kasi nga
Pag mag-tricycle ka, I'm sure 70, 100 yung pamasahe dito. Sobrang mahal guys. Kaya sa nagbabalak na pumunta dito, mag-jeep lang kayo kaysa mag-tricycle. Pero convenient naman talaga sa tricycle kasi nga sulit din kasi ikaw lang mag-isa sa tricycle. Wala kang kasama. Lalo na kung marami kang dala, tsaka dalawa, tatlo kayo, hindi ka na nalugi sa tricycle. Tatlo kayo, hindi ka nalugi kasi i-divide nyo. Parang taxi dito yung tricycle guys. Parang isang taxi. So ayan guys, dito na ako sa my downtown. Maraming protas dito na side. Yan. Titinda ng mga protas. Sa likod to ng Okay Bazaar guys. So lakad-lakad lang. Actually yung pag dito ka na sa downtown, lakad-lakad lang yung mo dito kasi nga malapit lang yung mga area. Matataas yung mga building kaya hindi mainit. Para din tong sa Manila siya. Kaso lang lang siya, maliit lang siya. Pero yung style niya parang sa Manila siya, matataas yung building. Kaso yung disadvantage dito, one lane lang yung two lanes lang yung daan. So ayan guys, bili muna tayo ng tubig. Bili tayo ng tubig para pang bawon natin. Mas mura kasi dito compare sa labas. Yan, 12 pesos lang. Pag sa labas ka bibili, 25 pesos na yung ganyan na tubig. Saka syempre, snack muna tayo. Bibili din tayo ng partner ng tubig. Isa lang. Yan. Bili tayo ng saging. So, mura lang. Meron niya sa mga gilid-gilid lang dito sa city guys. Makabili ka ng 10 pesos. Yan, perfect na. 20 pesos na snacks mo. Solid na. Yung mga hindi maarte. Pero yung mga maarte, syempre, Starbucks yan eh. Tulad sa akin, traveler lang. So dito lang sa may gilid-gilid. Na-enjoy ko kasi yung ganito na na settings na hindi ka magupupo diyan sa gilid. Well, kumakain ng mga saging or ano ba yung mga bangbang or ano ba yung gusto mong kainin, tapos tubig or juice. Marami kang mabili diyan sa gilid. Yan, masarap naman yung saging. 10 pesos solid na. Napaka-solid na. Tsaka partner ka ng tubig. Enjoy mo na yung worth of 20 pesos. Yan guys, sakay tayo ng jeep guys. Punta tayo ng KCC. Yan yung sakayan papuntang KCC, Pasunangka at saka Santa Maria. Diyan ka sasakay guys. Dito banda, sa unahan ng SM. Sa unahan ng SM. May mga route kasi dito guys kung saan ka pupunta. Pag doon ka na sasakay sa unahan, hindi ka na makakasakay kasi nga fully book na yan pag galing dito. Unless kung nasa Canilar ka, dadaan to ng Canilar eh. Yung KCC hindi to dadaan sa Canilar, doon sa kabila to siya. Yung Santa Maria KCC doon sa kabila eh. Pero ito yung itong sasakyan ko na jeep na papuntang Pasunangka, dadaan to ng Canilar. Street yan siya. Kasi guys, medyo masikip-sikip talaga pag jeep, pero okay na, 12 pesos lang yung pamasahe. Pasunangka 16 pesos. So KCC tayo, dito lang tayo bababa. Pero before pala tayo mag-KCC, kain muna tayo ng sati. It's 10 AM. Kain muna tayo ng masarap na sati sa Amigos Amigas. Ito yung marirecommend ko din sa inyo. Halal dito yung mga pagkain nulas ng dito. Pork na binibenta. Actually, hindi lang naman sa pork lang yung tawaging halal. Yung halal is may term. Hindi lang kung pork, dapat maayos yung pagka-ihaw ng hayop na katulad ng manok, dapat halal yung pagkaihaw. Pwede rin maging haram yung isang pagkain kung hindi maayos yung pagkaihaw. Katulad ng manok na hindi dumaan sa katay or na double dead, magiging haram yun. Hindi lang yung sa pork lang yung basihan kung halal o haram. Nagtutinda basta ng pork or wala, hindi mo masasabi diretso na halal haram. So yan guys, kain tayo. Dito 65 90 pala 80 pala dito. 80 yung sati. 10 stick na yun eh. Sarap na, sulit na. Sa iba 65 yung sati. Dito 80 pesos sa may Amigos Amigas. Malapit lang to sa KCC, convenient. Yan yung mga prices niya guys. Yan, 80 pesos lang yung natin. Para na ring breakfast. Nag-coffee tayo kanina, tapos kain na lang tayo, 10 pa naman. Tapos yan guys, dito tayo sa may cruising. Papunta na to ng PCC. Medyo mainit-init talaga dito. Maraming dito, tricycle na maghatid siya ng PCC kasi mainit. Tapos libre lang yung papunta ka ng KCC. Technique nila yun eh, para makaline sila doon sa
sa may KCC, yung mga pagpaparkingan ng mga tricycle para sakayan sa KCC. Technique nila yun eh. Kaya lilibre nila yung mga tao dyan dito banda sa may Jollibee, hatid nila kahit malapit lang para makatorno sila. Yung tawag niya is torno, makatorno siya dyan sa may mga taxi dyan. Kasi may isahan nila yung guard eh. Hindi ka papasukin kasi dyan pag tricycle na wala kang karga, hindi ka pwedeng pumasok dyan. Ayan guys, KCC na tayo. Dito yung grabe, sobrang traffic dito guys, believe me. Napaka-traffic dito sa KCC banda. Papuntang Pasunangka, Santa Maria, kasi dito yung National Highway. Yan, National Highway yan sa gilid eh. Buti na lang wala dito yung ano guys, wala dito yung mga bus, malayo, nasa Divisoria yung bus terminal. Kasi kung dito din sa proper yung bus terminal na grabe, di makaya, sobrang traffic. So, ayan guys, dito na tayo sa my entrance. Check naman dito. Dito pala sa KCC guys, hindi masyadong hindi masyadong strict yung pag-check nila ng kung magka-camera ka. Yung sa pag-check ng mga bag, strict siya. Pero pagdating sa mga mag-video ka dito at saka mag-vlog ka, hindi siya masyadong strict. Hindi ka anuhin. Pero pag doon ka sa SM, na-try ko talaga sa SM, nag-vlog ako doon, tapos nag-video ako sa mga sinita ako ng guard. First time ko yun masita. Bawal pala yung mga mag-video ka ng pool sa isang mall. Bawal pala yung gano'n na mag-video. Pinadelete sa akin. Kaya yun, wala akong na-vlog sa SM. Ito lang kasi meron tayong vlog dito. So ayan guys, yung susuotin ko, I think bagay naman. Okay na siguro yan. Worth of 1,300. So ayan guys, babayaran natin, pero paguntingan muna natin yung yung kasi mahaba yan eh. Paputulan muna natin yung pants para maging sakto. So ayan, may kompleto na dito guys. Kung gusto ka magpaputol ng pantalon, meron na dito. Kompleto sila dito sa KCC. Itong KCC is ito yung bilihan ng mga yung sinasabing parang maka-discount, maraming discount. Mas mura dito compare sa SM. Yung SM kasi parang high class siya. Do pare-pareha lang naman sila mall, pero I think mas, at saka sa KCC napansin ko din maraming sale talaga. Of course pag mga sale siguro mga luma na yung iba or may damage. Wala naman siguro damage pero luma naman. Doon kasi sa SM mga brand new talaga. Yung na-observe ko lang para sa akin. So yan guys, kain muna tayo dito sa may kainan ng KCC. Sa kainan pala nila dito guys, kasi dito sa Zamboanga maraming Muslim, naghalo dito, Christian at saka Muslim, kaya magkaiba yung kainan para sa walang pork dito na side, kasi mga nagsiserve dito, mga Muslim din yung nagsiserve dito. Sa kabila meron silang mga pork doon sa kabila, nakaseparate siya. Dito wala tong halo na pork dito. Mga Muslim din yung nagsiserve dito, walang halo dito na na pork. Dito to sa baba sa ground floor. Yan, beef Paris yan. 65 pesos. Mami Paris yung pinili ko, hindi yung beef Paris kasi rice yun. So ayan, beef mami pala yan, yung may noodles. So ayan guys, dito makakain ka na dito ng 80 pesos. May 80 pesos kaya makakain ka na. Mag-dessert ka pa, siguro mga 110 magastos mo. Ito yung nagastos ko dito is 105 lang. Hindi ako nag-soft drinks eh. Soft drinks is 35. So yan, tubig lang. At least makaiwas tayo sa diabetes. Tubig para refreshing always. So yan guys, worth of 105 lang yung nabayaran ko niyan. Mas makales kapag beef Paris. Pero depende sa'yo, trip mo bang kumain ng rice, meron din. Kompleto dito. So yan guys, kain tayo. Ito yung buhay ko na mag-isa lang. I think parang peaceful din yung life ko pag magta-travel ako na mag-isa. Okay lang naman din kasama ko yung partner ko, magta-travel kami. Masaya din naman. Minsan kasi malayo din kasi sa nagtatrabaho, kaya isa-isa ko lang mag-travel, ganyan. Ka-enjoy din naman. So yung travel talaga magma-mature ka talaga sa pagta-travel kasi iba-ibang culture, tradition, iba-iba yung mga taong ma-meet mo, yung lugar. Parang maalala mo yung buhay. Of course, kailangan natin mag-travel kasi nga free time mag-travel. Maganda yung mag-travel tayo. Yan guys.
Tapos na tayong kumain. Papunta na tayo ng ano, punta na tayo sa Port Pilar. Ito. Dito yan sa ground floor guys, yung kainan. Sa Port Pilar na tayo guys. So ayan guys, ito na yung daan papuntang Port Pilar. So dito pala sa Zamboanga City, mga unique yung mga buildings dito, para talaga siyang pang Spanish yung mga style at saka disenyo niya. Matagal kasi dito matagal dito na nirahan yung mga Spanish dati, kasi na conquer nila to yung Zamboanga City, kaya nga yung salita dito is Chabacano, broken Spanish yung tawag niya, mahirap intindihin. Wag mo na intindihin. So yan dito, yung mga tao dito Chabacano, pero hindi naman halos Chabacano lahat. Meron din maraming Tausug, maraming Yakan, iba't ibang tribo, marami dito sa Zamboanga. Ito talaga yung pinaka diverse na city, na sobrang daming tribo na nag-meet sa isang lugar. So ito yung daan guys, yung Port Pilar, yung katabi niya is ano na siya, Paseo del Mar, yung pinuntahan natin yung last, Paseo del Mar, yung may boulevard siya, maraming kainan, maganda pag gabi siya guys. Actually pag pupunta ka ng Bungaw at saka Hulo, makikita mo siya, madadaanan mo siya yung mga lights. So ito dito may mga barter, pwede ka dito mamili ng mga souvenirs. Yung mga tourists dito talaga i-drop sa Port Pilar, tapos bibili ka ng mga barter dito. At saka para sa mga Christian dito, maraming nagbibenta ng mga bata, matanda ng kandila. So yan guys, yung Port Pilar, balikan natin yan mamaya. Punta muna tayo doon sa unahan. Dito din guys, na-miss ako dito sa mga ibon, yung mga kalapate, kasi bibili ka ng pagkain doon, ibibigay sa kanila, hindi sila alis. Hindi talaga, parang ano talaga siya, parang maamo yung ano, maamo talaga yung ano, yung mga kalapate. I think matagal na yan yung kalapate dyan eh. First time ko pala dito pumasok sa may ano, sa may tinatawag nila na Port Pilar Shrine, yung may history na ano, yung ano daw, British na ano, sundalo, tapos nag-visit daw dyan yung para sa mga Christian, yung Virgin Mary, nag-visit daw dyan, tapos na-recognize ng soldier na Dutch. Tapos yan, itong Port Pilar din is ano, marami ditong nakaagaw eh. Yung una is ano, mga British, tapos dumating yung mga Hapon, Spanish, tapos nabalik na naman sa mga Amerikano, hanggang yung last Amerikano, yung sa World War II, na ibigay na to sa Republic of the Philippines. Meron ng sariling ano yung Pilipinas, na ibalik to sa kanila. Pero iba't ibang mga ano dito eh, mga dayuhan yung sumakop dito sa Port Pilar. Ito yung ano, parang base nila, Port Pilar. Maraming story nito, i-google nyo lang yung history, yung mga parang mga myth, meron ding mga myth dito. Ito yung ano, kaya respetado yung lugar dito sa tuwing may pupunta ng Zamboanga, especially dito sa ano, mga Christian halos, bumibisita talaga sila dito, itong respetadong lugar nila. At saka parang ano, Spanish yung pagkagawa, yung mga ano dito, building at saka mga wall nila, may pagka similar sa ano. So dyan pag Christian talaga maraming ganyan, revolto, yung mga yung tinatawag nila na ano, revolto, yung Virgin Mary, La Virgin del Pilar. So yun ang history according sa Google guys, nabasa ko sa Google. Si Virgin Mary, pinigilan niya yung ano, may darating sana na tsunami galing sa Basilan, kasi lindol daw dito according to sa Google guys, i-search na lang. Tapos lumitaw daw si Virgin Mary, tapos napigilan yung ano, yung pag-tsunami. So ito yung sa loob guys, pwede ka palang pumasok dito guys. Kahit sino pwedeng pumasok dito, picture magano, pero I think dito walang ano dito, of course parang ano din, walang pumapasok dito na Muslims. Siyempre ano to eh, religious site. Ayan, magdumuduko sila pag pumupunta dyan. Sa akin dito, pumasok lang ako as Muslim para i-document lang para sa mga ano natin, kabayan natin ng mga Christian, kung anong meron dito pag pupunta sila sa Zamboanga, at least makita na nila yung ano dito,
makita nila yung lugar with all due respect sa sa religion natin. Yan, ito yung meron sa loob. So mga pupunta pa ng Zamboanga, ito yung mga ginagawa ng mga ritual. Yan, marami mga estatua, bibili ka ng kandila doon, may nagbibinta, tapos iano mo dyan. Yung iba pa daw dito is mga nagwi-wish sila dito sa loob ng mga may sakit dito pumupunta din dito. According sa mga belief, kasi iba-iba ng belief yung tao, depende sa mga paniniwala. Siguro I think dito merong ginaganap na din dito, kasi may mga upuan dito may ginaganap siguro dito na tinatawag nila na misa, yung pagpupulong. At saka dito yung may pare siguro dito na magdi-discuss sa kanila. So actually first time ko dito makapasok. So ito yung sa loob niya, guys. Yan, maraming mga kandila. So yan, guys, naituro ko kayo kahit saglit lang kasi sobrang init. Kailangan nating wala tayong dalang jacket, sobrang init. So yan, guys, ito yung sa labasan niya, maraming kalapati dyan. Yan, sa taas, guys, maraming kalapati. At saka kung inuuhaw ka, marami ka rin mabiling dito, inumin. So yan, guys, bili muna tayo ng palamig. So yung disadvantage lang sa ganitong mga palamig, I think magic sugar yung ginagamit sa mga ganito. Sobrang tamis, at saka hit ko pa naman yung matamis talaga. Ayoko kong inom ng mga natatamis kasi nakikare tayo sa body natin. Diabetes tayo pagtanda natin, kaya iwasan natin yung mga ganun. Tubig lang yung gusto ko. May iwas kasi ako sa mga soft drinks, sa mga matatamis. Yung gusto ko lang tubig lang yung iniinom ko, kasi nga wala ka nakukuhang sakit, at saka nagkaka-energize ka. So yan, guys, sobrang tamis ng na inom ko. Hindi ko yan naubos Grabe, ma-feel mo talaga yung tamis. So ayan, guys, dito na tayo sa may Port Pilar. Ito yung main entrance niya. Walang bayad pala dito, guys, pag pupunta ka dito sa Port Pilar Museum. Pinuntahan natin kanina is yung yung shrine yung tawag nila. So ayan, guys, may history dyan. Screenshot nyo na lang. Maganda dito sa loob, guys, may mga dito room, at may mga room siya ng every tribes. May mga room siya sa every tribo na ba yung nila, mga products or yung mga display nila. Parang mga display nila per room, iba't ibang munisipyo. Yung Zamboanga kasi, guys, is kasi siya very talaga diverse yung niya, yung kumbaga yung iba't ibang tribo meron talaga dito sa Zamboanga. Marami dito yung major na tribes dito, Iyakan, Chabacano, at saka Tausug, at saka yan yung tatlo yung dito talaga sa Zamboanga City. Pero meron pang iba, yung mga Sinama galing ng Tawi-Tawi. So imagine mo, guys, yung apat na yan. Meron pang mga Cebuano dito, marami din. Sobra talaga yung, at saka meron ding mga Maranao dito, guys, na mga nagtitinda. Kaya grabe, iba-iba yung lengguwahe dito, guys. Yung salita is magkaiba talaga yung mga salita. Kaya yung Tagalog dito gamit na gamit. Pero yung lingua franca dito sa Zamboanga City mismo, sa mga paaralan, yung mother tongue na dito is Chabacano talaga. Ayaw mo man o hindi, sa talaga sa school matututo ka talagang dito mag Chabacano. So maganda din yun na way para matutunan din yung mga tao na magsalita ng Chabacano. May CR dyan, guys. So dito iba-iba, hindi lang dito yung salita is Chabacano, merong mga Tausug, marami din mga Cebuano, sa mall, iba-iba yung mga salita dito, hindi lang man Chabacano dito. I think mga 60% yung Chabacano dito sa 60%, tapos yung 40% sa iba't ibang na lengguwahe dito. Pero pinaka main talaga dito na mga tao is mga Chabacano talaga yung nauna. Sa Basilan din, marami ding Chabacano sa Isabela. Pero pag lamitan ka na part, mga Iyakan yung tribes doon Iyakan yung Tapos pag dito ka sa Sulu, mga Tausug, tapos sa Tawi-Tawi, Sinama yung majority. Iba-iba din yung salita ng Sinama, yung Samal. So iba-iba din. Part ng Sinama yata yung Iyakan. Iba-iba yung salita nila, pero parang konektado lang siya, parang magkaintindihan lang din sila.
iba-iba yung ano. Tapos yung religion dito dalawa lang, Christian at saka Islam. Yung mga katulad ng Roman Catholic, katulad ng Iglesia Sabadista, ano pa yung ibang AJ, ano pa yung katulad, part din yan siya ng Christianity kasi naniniwala sila sa Christianity. Isa lang yung ginagamit na yung Bible, kaya bilong din sila sa Christianity community. Sa Islam, iba't iba yung mga tribo niya, hindi din yan sila magkaintindihan kasi iba-iba yung salita. Merong salita ng mayroong mga tribo sa Iyakan, mayroong tribo sa mga Sinama, sa Tausug, Maguindanao. So iba-iba yung mga tribo. So yung nasakop na mga tribo ng Christian is mga like katulad ng Cebuano, Waray, Chabacano. So yan yung nasakop na kumbaga na Christianize, tapos yung sa na-Islamize din, iba din ng mga tribo. Pero I think kung na-Islamize yung tribo ng mga Cebuano at saka yung Cebuano lang, kasi halos Cebuano lahat dito sa sa Mindanao. I think magiging maraming Muslim dito sa Mindanao, pero nakauna na kasi yung Spanish dito, nasakop nila. Of course yung Spanish, alam natin yung dinadala na religion ng Spanish is Catholic siya yung dinadala nila na religion. Kaya Christianity, iba-iba din yung Christianity kasi din, merong Roman Catholic, iba-iba na kasi, marami kasing version na sa Bible. Dyan meron ng ginawang English. Sa Quran kasi is talaga siya, I'm not comparing naman, sa Quran kasi lang siya, Arabic lang talaga, kaya hindi nagkakalituhan. Sa Christianity may mga iba't ibang version na kasi siya, ng version na yung meron. So with all due respect, iba-iba naman yung paniniwala ng tao. So ayan guys, pasok tayo sa taas ng magubad dito ng ng sapatos sa taas ng museum. So ito yung museum guys, first time ko dito makaapak dito sa taas. Ito pala yung kagandahan. Hindi ko na napasok lahat ng room guys kasi inano na ako sa oras kasi pupunta pa ako ng meron pa akong ikakarga na mga gamit sa sa barko. So ito na lang yung mapapakita ko sa inyo sa taas ng to, sa sulo to na na museum. Yan yung mga products na sa baba. So ayan guys, yan yung mga display ng sulo dito sa taas din. Sa sulo din ito yung mga sa mga history niya. So itong Zamboanga, Sulu, Basilan at saka buong Mindanao, buong Pilipinas, depende naman sa wala pang nung dati, nauna pa, wala pang religion dito. Iba't iba pa yung mga paniniwala ng mga tao, naniniwala pa siya sa mga anong tawag diyan, iba-iba yung mga sinasamba pa nila. Pero nung dumating yung mga major na religion tulad ng Islam at saka Christianity, nagbago na yung kung ano yung nasakop ng isang tribo. So doon siya bilong na religion. So ayan guys, I think time na para uuwi tayo. Meron pa pala sa doon sa taas, punta natin sa taas na makikita mo yung Paseo del Mar. Maraming kainan dyan sa Paseo del Mar. Ayan guys, picture perfect. Maganda yung maraming nagbi-visit dito yung mga turista sa Zamboanga City. So ayan guys, meron pa dito sa taas. Meron pang mga gandang view dyan sa taas. Makikita mo yung Paseo del Mar. Dito ka rin guys, sasakay pag pupunta ka ng Santa Cruz Island. Hindi pa ako nakapunta dyan, yung tinatawag nila na Pink Island. So pink yung buhangin niya. Malapit lang din, makikita mo lang dito yung Santa Cruz Island. Tinatawag na Santa Cruz Island. Yung pink yung buhangin nila. Makikita mo dito. Dito ka rin sasakay. Diyan ka magbabayad, merong mag-orient sa iyo. Ito sa kabilang building. So yan guys, ito yung Paseo del Mar. Yan sa baba, maraming kainan. Diyan lang din yung port sa unahan guys. Yung port na yun papuntang Zamboanga, Basilan, papuntang Hulo, Bungaw. Diyan guys na building, diyan ka magbabayad ng papuntang Santa Cruz Island. Ihahatid ka doon. So ayan guys, sobrang cool ng place dito sa taas. I think maganda dito pag gabi, dito ka sa taas.
Pero hanggang 5 lang yata sila dito. So ano, hindi na siguro papasukan dito. So ayan guys, balik na tayo sa downtown. Okay na siguro dito. So guys, punta na kayo ng Zamboanga. At saka of course, mahilig talaga ako sa mga magbili sa mga ganito, sa mga taho, yung sa mga pagkain na nandyan lang nagtitinda yun. Kasi mura kasi, the same time, mura na, at the same time, nakakatulong ka pa sa kanila kasi naghahanap buhay yan sila eh. Except na lang kung pagkain ng mga haram, of course hindi ako bibili. Pero ito, yung mga rice, to siya eh. Cornstarch pala yung ginawa niyan. Taho, yan, paborito ko rin yan, taho, 20 pesos lang. Mga saging, yung mga mangga, yung mga nagtitinda sa gilid kasi parang nakakatulong ka din sa kanila. At ganun lang yung business nila. Tapos merong bumibili. Ganun buhay sila. Kaysa pibili ka doon sa mall, sobrang mahal pa. Pero kung afford mo naman, no problem naman bumili ng doon sa mall. Pero dito ka ako masaya eh, dito lang sa mga gilid-gilid na pagkain. As long malinis naman siya, masarap. So go tayo dyan. Tubig lang yung partner natin, taho, yung mga fishbowl, na nagtitinda nun sa gilid. Pero sinisiguro ko din na hindi tayo makakain ng mga nagbabawal. So ayun guys, lakad-lakad tayo dito sa sa downtown na to. Ito yung yung may statwa ni Jose Rizal. Tingnan mo yung mga building guys, para siyang talaga yung sa mga Spanish building, makikita mo sa YouTube. Yan. So free naman dito yung paglakad-lakad, wala namang katakot-takot dito sa mga travelers na nagsasabi na delikado. Free ka naman dito maglakad, wala namang dito. Kahit taga Luzon ka, kahit ibang bansa ka, marami ka makikita dito na nagbablog. Pwede ka magbablog dito, lakad-lakad. So yun guys, Jollibee, McDo, paaralan ng UZ, University de Zamboanga yan. Ito yung dalawang mall, Southway at saka Gateway Mall. So I think dito na matatapos yung pagbablog ko guys. Supportan niyo yung pagta-travel ko yan guys. So abangan nyo sa susunod. Sa Bungaw na tayo, walking tour na naman tayo balik. Papakita ko naman sa inyo yung mga update kung ano nang meron sa Bungaw. So yan guys, thanks for watching. Dito na tayo sa guys, sa barko papuntang Bungaw. See you in Bungaw.